Mga kababayan, dalawang balita ang sabay na yumanig sa mundo ng politika ngayong araw. Ang una, may kahilingan si Senator Rodante Marcoleta na maaaring makaapekto sa impeachment trial ni Bibi Sara Duterte. Ang ikalawa, muling sinabi ng ombudsman na malapit na raw ang kaso laban kay Martin Romualdez. Pero may isang tanong na hindi pa rin masagot-sagot hanggang ngayon. Bakit paulit-ulit nating naririnig na malapit na pero wala pa rin formal na kasong na isasampa? Meron bang hindi alam ang publiko? O talagang ganito lang ang takbo ng batas? Samahan nyo akong himayin ang dalawang usaping ito. Pero kung bago ka lang po sa ating channel, isang like sa subscribe, masaya na ho tayo. Unahin na ho natin ang naging kahilingan ni Senador Rodante Marcoleta. Sa kabila ng kanyang kasalukuyang sitwasyon, nagsumiti siya ng liham sa Senate Impeachment Court na humihiling na kilalanin at may sama ang kanyang boto sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Kinumpirma naman ito ni Senate President at Presiding Officer na si Senator Chis Escudero na matanggap nila ang lihim ni Senador Rodante Marcoleta. Ayon nga ho kay Escudero, pinangkit sa liham ang naging patakaran noong impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada bilang batayan ng kanyang kahilingan. Gayunpaman hindi agad nagpasya si Escudero. Sa halip ay sinabi niyang ire-refer muna ito sa Senado. Sa halip ay sinabi niyang ire-refer muna niya ito sa Senado bilang legislative body upang ang buong Senado ay magpasya. May isa pa nga pong naging pahayag si Escudero na umani ng atensyon. Aniya, personal niyang nais paboran ang kahilingan ni Marcoleta basta't wala namang legal na hadlang at hindi suspindido ang kanyang pagiging senador. Ibig sabihin nga rito mga kababayan, sa ngayon ay wala pang pinal na desisyon at nasa Senado pa rin ang magiging pasya kung papayagan o hindi ang kahilingan ni Senador Rodante Marcoleta. Ngayon lumipat naman tayo sa isa pang malaking balita mga kababayan. Muli nga ako nagsalita ang Office of the Ombudsman patungkol nga rito sa kaso ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon nga ako kay Assistant Ombudsman Miko Clabano na nasa preliminary investigation na ang reklamong plunder at money laundering laban rito kay Martin Romualdez. Isa na lamang daw itong hakbang bago matukoy kung maaari nang masampahan ng kaso sa Sandigan Bayan. Sinabi rin ho ni Clabano na nakatanggap umano sila ng intelligence report na sinusubukan pa rin umalis ng bansa nitong si Romualdez sa kabila ng kanyang travel restrictions. Ngunit agad naman itong itinanggi ng kampo ni Romualdez. Ayon nga ho sa kanyang tagapagsalita, nananatili siya sa Pilipinas at hindi siya nagtatago at hindi siya umiiwas sa legal na proseso. Ngayon nga mga kababayan, ito ang napansin ng maraming Pilipino. Hindi nga ho ito ang unang pagkakataon na may nagsabing malapit na ang kaso. Nauna ng mga pahayag mula sa iba't ibang personalidad na tila nagsasabing malapit nang umusad ang kaso. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin formal na kasong na ihahain sa korte. Siyempre natural lamang na magtanong ang publiko. Kung talagang handa na ang kaso, bakit wala pa rin itong formal na pagsasampa? Sa kabilang banda ho, mahalaga rin na tandaan na ang preliminary investigation ay bahagi ng due process. Sinusuri nito kung may sapat bang ebidensya bago magpasya ang ombudsman kung magsasampa ng kaso. Kaya sa ngayon mga kababayan, wala pang dapat husgahan. Ang hinihintay ho ng publiko ay ang opisyal na aksyon ng ombudsman. Mga kababayan, dalawang malaking usapin ang ating tinalakay ngayon. Una, ang kahilingan ni Senador Rodante Marcoleta na makilahok sa pagboto sa impeachment trial ni VP Sara. At ang pangalawa naman ho, ay ang panibagong pahayag ng ombudsman tungkol sa kaso na kinakaharap ni Martin Romualdez. Ngayon ho, gusto kong marinig ang inyong opinyon. Dapat bang payagang makaboto si Senador Rodante Marcoleta? Sa tingin nyo ba, malapit na ba talagang maisampa ang kaso?
o mas makabubuting hintayin muna ang formal na aksyon ng ombudsman bago gumawa ng konklusyon? Comment nyo sa ibaba ang inyong pananaw. Kung nagustuhan nyo ang ganitong klase ng political commentary na may kasamang facts and analysis, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa maiinit na balita sa politika